Good afternoon mga kaibigan, at nagbabalik ulit ang inyong lingkod, Dungeon Ride. At papunta ako na MOA ngayon. Ito, gamit ko ulit ang pinakamalupit na Z900 na the best middleweight big bike sa buong mundo, ang Z900. Medyo sinusulit natin ang panahon dahil sa mga darating na araw ay magiging busy na ako at tuloy-tuloy ang trabaho. So hindi ako makapag big bike, hindi ako makapagala. Kaya ito, bago mag holiday makapag motor-motor tayo. Pero kahit holiday may pasok po ako mga kaibigan sa trabaho. At alam nyo naman, kailangan natin kumayod ng kumayod para sa ating pamilya. Bawal magpahinga. Kailangan kumayod ng kumayod para sa kinabukasan ng ating mga pamilya. So ayun, magtatrabaho ako ng holiday. Kahit yung iba umuwi ng probinsya, ako naman nasa trabaho. Kailangan kumita ng pera. Alam niya na, marami naman tayong kailangan bayaran. Marami tayong bills. So marami tayong inintindi. Kasi isa na tayong padre de pamilya na kailangan sumuporta sa ating mga pamilya. Munti ka na ako masagi noong jeep ko ganina. Masyado siya nakapagitna. Medyo munti ka na tayo ron. Pero at least kasi may iniwasan sila sa tabing kalsada, kaya minsan napapagitna sila. Kaya mag-iingat tayo ron. Uwian na ng mga bata at medyo matraffic dito. And kakaliwa si Manong. Pagbigyan natin Topia. Hey, girl rider. Naka MT-15. Naka MT-15 siya, oh. Galing niya, oh. Diba? Naunahan pa niya tayo. Babae pala, nakala ko lalaki. Gusto ko sana mag-expressway kaso wala pala akong cash dito. Wala akong pambayad ng toll gate. Kaya dito tayo sa service road. Diba? Wala tayong perang dala. Kaya ito, dito tayo. Sige po. Kailangan natin magpagasa. 2 bars na lang yung gas natin. At baka mamaya makakalumutan natin. Wala na pala tayong gas. At bahay tayo ng biyahe. Ganap ako ng Shell. Magke-credit card na lang ako dahil wala nga akong dalang pera dito. Medyo malayo-layo rin yung pupuntahan ko. Sana makauwi agad. Ay. Gentle na gentle lang ako sa motor na to. Kaya ayaw masyado magpipiga-piga. Kasi medyo nag-iingat ako kahit papano. Pag piga ng piga baka napasobra, malakas yung makina. Kaya ingat-ingat pa rin. Ayun, may paparating. Pag nag-overtake tayo baka bumangga tayo sa kanya. Kasi masyado siyang nakapagitna. Kapusin tayo. Medyo mainit ngayon, no? Ang init. Gusto kong hubarin tong jacket. Mukhang uulan mga kaibigan. At mabuti dinala natin yung kapote nasa bag. At ang bigat ng bag ko. At medyo traffic. Ayan, traffic. Okay, medyo inaantok. Nakakaantok mga kaibigan. Lala ko antokin pag ganitong traffic. 850 subscribers na tayo no mga kaibigan. Medyo malapit na tayo mag 1,000. Siguro mga ilang araw na lang yon o ilang linggo. Pero ang hinahabol natin yung watch time hours So nasa ano na ako, 1,782 watch time hours. So kailangan maka 4,000 ako. Kaya medyo alam nyo na, naghahabol tayo. Kasi baka matapos ang isang taon di natin ma-reach yun, back to zero na naman tayo. Kaya doble sipag sa pag-upload, paggawa ng mga video para tayo ma-reach natin yung target para ma-monetize naman yung ating channel, diba? Pahirapan dito talaga sa Pananlupa, napaka-traffic. Alam niyo naman, pag nagmamaneho ako ng motor, di naman ako beast mode, ano lang naman ako. Easy lang. Tayo ako mag beast mode kasi delikado. Gentle lang naman tayo dito sa motor na to. Hindi tayo masyado nagmamadali. At pag nagmamadali mas delikado. Doon tayo makaka-encounter ng mga di inaasahan na pangyayari. Kagat maaari, easy lang tayo. Kagabi bumisita yung boyfriend ng pinsan ko. So nayaya pa ako uminom dun sa bahay. Medyo 3 bote ng beer. Sakto na yun. Sumarap ang tulog ko.
Ayoko sana uminom, kaso yun nga, minsan lang pumunta yung boyfriend ng pinsan ko, niyaya niya ako, kaya pinagbigyan ko naman. Di minsan bihira lang kami magkita kaya pag mga ganun, pagbibigyan mo na. Alam niyo naman tayo, hindi na tayo ganun kabata, medyo mahina na rin tayo uminom. Hanggat maaari, binabawas-bawasan na natin mga pag-inom-inom na yan. Tayo medyo nagkakaedad na, di ba? So kailangan nating alagaan natin ang ating mga kalusugan, dahil ang kalusugan ay kayamanan, health is wealth. So kung healthy ka, diba, para ka na rin maraming pera. Kasi kung hindi ka healthy, syempre madalas ang punta mo sa ospital, makapagamot. So syempre naubos yung pera mo, kakapagamot. Kung ikaw ay healthy, magpasalamat ka, kasi para ka na rin mayaman. Huwag natin hintayin na bumisita tayo palagi sa doktor. Kaya hanggat maaari, alagaan natin ang mga kalusugan natin. Puro gulay ang kainin natin, puro gulay, masustansya. Huwag tayo magpupuyat. Huwag magpupuyat, ano pa ba? Huwag masyado mag-inom, maninigarilyo. Kaya sa bahay nga hanggat maaari, gulay yung niluluto ko sa pamilya ko, kasi para mas makapag-ipon sila ng sustansya sa mga katawan. Para habang tumatanda tayo, malakas pa rin yung mga pangangatawan natin. Sabi ko nga doon sa anak ko, wag siya para mainis kung puro gulay. Sabi ko sa kanya, kailangan magpasalamat siya, kasi pinapakain ko siya ng masustansya, di ba? Sabi ko, oo nga, medyo mapait, o medyo hindi niya gusto yung lasa, pero ang isipin niya, nahihinabang yung katawan niya. So hanggang sa nasanay na siya ng ganun. So pag tinatanong niya ako kung ano ulam, sasabi o gulay, sabi niya okay, ganyan. Nakikita ko marami naman siya kinakain, kasi pinintindi ko sa kanya na kailangan niya ng masustansyang pagkain, dahil kailangan natin magpalakas ng katawan sa mga pagtanda natin. Dahil mahirap pag tayo nagkasakit, walang ibang mag-aalaga sa atin kundi yung mga pamilya natin o mga sarili natin. Kumbaga, ang tanging tutulong sa atin ay ang mga sarili lang natin. Kaya tulungan natin ang mga sarili na magpalakas sa katawan, kumain ng mga sustansyang pagkain, di ba? At dalas-dalasan natin na pag-ride, kasi ang pag-ride nakatanggal ng stress. Kaganina bago umalis ang bahay, medyo para medyo nabwisit ako. Kasi may nakausap ako sa telepono, medyo parang high blood ako ng konti, pero hindi naman ganun kagrabe. So sabi ko, eto magdi-big bike ako para mawala-wala yung stress na naramdaman ko, o yung parang medyo masama sa pakiramdam yun. Kaya eto nagbi-big bike ako, masarap ang feeling, nawawala yung parang bigat sa puso, medyo nababawas-bawasan yung di magandang pakiramdam sa dibdib. Yun, ito kahalaga ng pagmumotor. Kaya hanggat maaari, buwas-buwasan natin stress, maging aktibo tayo sa mga ibang activities like ng running o mountain climbing o rock climbing, biking, running. Ito pagmumotor, kaya para mawala-wala yung mga stress natin sa mga katawan natin, dahil ang stress ay ang #1 cause of cancer. Minsan healthy ka, diba, ngayon healthy ka, tapos bigla kang na-stress dahil sa problema, doon biglang lilitaw daw yung yung mga sakit-sakit sa katawan, yung mga cancer. Kaya hanggat maaari, iwasan natin, sumama yung loob natin. Huwag nating iniisip yung problema, no? Isipin natin palagi masasayang bagay. Medyo huwag natin masyadong siniseryoso. Ang seryosohin natin yung masayang bagay na mangyari sa buhay natin, para hindi natin siya masyadong intindihin. Pero hanggat maaari, lutasin natin yung mga problema natin, di ba? Huwag natin hayaan na tatakas na lang. Di maganda yun. Ang problema ay hinaharap at nilulutas, hindi tinatakasan. Maging responsable tayo sa ating mga sarili, at lalo na sa mga pamilya natin. Maging responsable tayo, dahil pamilya natin yan, #1 yan, di ba? Para sa akin, ang pamilya ko ang #1. Pag wala na yung pamilya ko, diba? Pag wala yung pamilya, parang hindi maganda sa pakiramdam, diba? Parang malungkot. Kumbaga, kunyari, halimbawa, nasa malayong lugar ako, kumakain ako mag-isa, masarap yung kinakain ko, pero parang hindi ako masaya, kasi hindi ko kasama yung pamilya ko kumakain, na nagbabakasyon o nasa magandang lugar. Hindi masarap sa pakiramdam. Oo, may ganun sa katawan masarap, pero sa damdamin parang hindi, kasi kulang, hindi kasama yung pamilya. Baga natakbo natin,
Baka naboboard na kayo. Alam niyo naman ako eh, di naman ako masyadong beast mode. Pero bilisan na natin kasi medyo malilate na tayo eh. Ayoko malate, baka mamaya magalit pa yung aking katagpuan. Ito nakausap po yung kliyente ko sa Bicol eh, nagka-problema daw ulit yung makina nila. So di ko alam kung ako yung pababalikin ulit sa Bicol or ibang tao na. Pero parang gusto ko nang magpahinga muna. Ayoko munang maglalayo-layo. At itong darating kasing holiday eh, may trabaho ako. Hanggat wala pa yung trabaho na yun eh, gusto ko muna makapag-relax sa bahay kasi dire-diretso na yung gagawin namin dun. At iniisip ko kung ako ang mapupunta sa Bicol eh, mahirapan mag-book ngayon ng aeroplano dahil marami ang magsisi-uwi ng probinsya, di ba? So 50-50 kumbaga, 50-50 kung matutuloy o hindi. Maraming bagay na pwedeng pumigil sa akin para ako yung pumunta ng Bicol. Unang-una eh, gusto ko magpahinga. Pangalawa, hindi naman ako yung duty ng provincial namin. Possible baka hindi sa akin mapunta yung trabaho sa Bicol. At pangatlo eh, maraming magsisiuyan at mahirapan ako mag-book at marireschedule next week. So next week hindi naman ako ng duty, so mapupunta sa iba yung trabaho. Ang cons lang dun sa pagiging solo rider eh, kunyari pag nasiraan ka eh, wala kang kasama, wala makakatulong sa'yo, solo ka eh. So kagandahan naman dun sa may group na group ride eh, syempre mas maraming kasama. Pag nasiraan ka may mga tutulong sa'yo, di ba? May mauutangan ka. Ito tayo, ako ba mapagalitan tayo kasi dito tayo sa gilid, pamahagip tayo ng sasakyans. Dito tayo sa Macapagal Avenue. Punta tayo ng MOA. May mga bibilin din ako sa SM kaya pumunta ako rito. Ba't nakahinto sila? Kasi may sumasalubong. Mahirap ano. Hirap kumanan. Kaliwa na tayo rito. Punta tayo doon sa kabilang side ng MOA. Doon tayo magpa-park. Sana hindi umulan. Hassle kasi. Ano kasi ang hassle kasi magsusot ng kapote. Tapos pag tumigil yung ulan, bigla ka nang pagpapawisan sa loob. Tapos parang hindi ka na makahinto kasi nasa gitna ka ng kalsada, di ba? So di mo agad mahubod yung kapote hanggang sa pawis ka na. Tapos ubarin mo ulit yung kapote. Tapos mamaya uulan ulit. Susot mo ulit yung kapote, di ba? Hassle eh. Oh yeah. Pero nagpabili ako ng kapote sa kapatid ko kasi yung kapatid ko eh, ang bait-bait eh, nasa ibang bansa. Sabi niya, kuya anong gusto mong pasalubong? Sabi ko jacket pang motor. Eh nakita niya mamahal, mga $300, mga dinisi pa. Sabi ko hindi, wag na, mamahal pala. Akala ko may mga sale dyan, mga 50%, pero wala. So sabi ko yung kapote na lang ng Revit. Yun na lang yung pinabili ko, yung kapote. Eh total madalas naman nag-uulan dito sa Pilipinas kaya talagang magamit siya, di ba? Kaya yan pinabili ko, yung kapote na Revit, at least naka-Revit. Kapote nga lang. So yung padala ng kapatid ko siguro baka dumating mga mga January, February, kaya medyo matagal-tagal kong hintayin yung kanya pasulubog sa akin. Sarap. Ang lamig eh. Biglang lumamig. Sana hindi umulan. Nahiya ako pag may nagre-request ng bomba, hindi ko mapagbigyan kasi ayokong nagbobomba kasi baka nung nasa harapan ko eh siya yung binobomban ko, nakakahiya. Baka sabihin eh nagyayabang tayo sa kanya. Kaya minsan pag may nagre-request sa akin hindi ko mapagbigyan kasi yun nga, ayokong masyado magingay. Baka sabihin eh nagpapapansin tayo, ganyan-ganyan. Madilim dito no, baka di nyo makita kasi naka-ND filter ako. Dito na lang tayo mag-park. Pwede naman eh. Kaso pag na corner tayo, hirap yung maniobra nito. Diba?
Kaya maganda dito sa dulo siguro, o dito lang sa dulo, para kung sakasakali pwede tayong dumiretso ron. Boss, 200 platinum. 200 Binabi na tayo mga kaibigan, at nandito tayo sa may Makapagalba pa. So mag-expressway na ako. Malamang hindi nyo masyadong nakikita yung video kasi naka ND filter ako. So hindi ko nadala yung clear na ND filter kaya madilim. So hanggang dito na lang, no? Baka kasi iba mga video ko di na mapanood sa sobrang dilim. At huwag nyo lang po sana kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe sa ating YouTube channel. At huwag nyo rin pong kalimutan i-hit ang notification bell. Sa ganoon ay magkaroon po kayo ng mga bagong impormasyon sa mga susunod kong video. Kita kits! Peace!